ng karaniwang panahon, linggo para sa mga kultura. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Anthony Inzon, SVD. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating mababasang ebanghelyo ngayon, lumapit si Santiago at San Juan sa ating Panginoon at binigyan sila ng leksyon kung paano mamuhay, kung paano mamuno at paano maging tagapagsunod sa kaharian ng Diyos. Upang maging mas marapat din tayo sa ating ginagawang pagsunod kahit minsan napakahirap sa yapak ng ating Panginoon, manandali muna tayong manahimik, pagsisihan natin ang ating mga nagawang pagkukulang at humingi tayo ng tawad sa Poong May Kapal. Panginoon, sa aming kahinaan, Ikaw ang nagsisilbing aming lakas. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, sa aming mga katanungan, sa iyo namin mahahanap ang mga kasagutan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, humihingi kami sa inyo ng pagpapala at patnubay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating pagkakasala at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Sandali tayong mag-alay ng katahimikan para ating alalahanin ang mga humihingi sa atin ng pagdarasal, ang mga nangangailangan ng tulong ng Panginoon ngayon, ang mga nahihirapan sa pandemyang ito. At ang mga kapatid nating yumao kamakailan lamang. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili
upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulukdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Ating pag-asay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo'y nasasalig. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid,
Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa." "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, masama ba ang mag-ambisyon? Kasi minsan, maririnig natin, katulad ng nakita natin sa Ebanghelyo, ng mga tao sasabihin, "Nako, masyado naman itong ambisyoso." Ano yung taong ambisyoso? Yung tao na may ambisyon. Pero minsan, sasabihin din nila, "Huwag kang makikinig dyan, walang ka-ambisyon-ambisyon sa buhay." So yung may ambisyon, ambisyoso. Yung walang ambisyon, walang ka-ambisyon-ambisyon sa buhay. So, we go back to the question, masama ba ang mag-ambisyon?
susubukan nating humanap ng kalinawan sa pagninilay natin sa ating nabasang ebanghelyo. James and John, si Santiago at si Juan ay lumapit kay Jesus nang may ambisyon. Ang sabi nila, Guro, maari bang kapag ikaw ay nakaluklok na sa iyong kaharian, isa sa amin ang nasa kaliwa, isa sa amin ang nasa kanan? The choicest positions of your kingdom, we want that. Yan ang aming ambisyon. At nung nalaman ng mga 10 apostoles ang request ng ito, abay, ang tingin nila sa dalawa, masyadong ambisyoso na ikinagalit ng 10 dahil sa kanilang ambisyosong request sa ating Panginoon. Again, masama ba ang mag-ambisyon? Kapag bata tayo, sasabihan tayo, habang bata kayo, set an ambition for yourselves. Mga bata, huwag kayong matatakot na mangarap maging doktor, mangarap maging pari, mangarap maging inhinyero, mangarap maging presidente ng Pilipinas, mangarap na gawin ito, mangarap na gawin yan. Understood in this context, ambition ay isang mithiin, isang pangarap, isang goal. At kapag malinaw ang iyong pangarap, ang iyong nais sa buhay, ang iyong gustong tahakin, abay, mas madali, mas klaro, ang tatahakin mo, pagpapawisan mo, pag-aaralan mo, pagtatrabahuan mo, para makamtan mo ang pangarap o ang ambisyon na ito. However, the lesson of the gospel does not just affirm the ambition of James and John. May importanteng leksyon din, hindi lang ang Panginoon, kundi ang buhay sa atin. Although it is good to have standards, to have dreams, to have ambitions, tuturuan tayo ng buhay at ng ebanghelyo na hindi lahat ng ambisyon mapupunta sa kaganapan, matutupad. Lalong-lalo na kung ang ambisyon na ito ay wala mismo sa kamay mo nakasalalay lamang. Halimbawa, may lumapit sa akin isang lalaking nabasted ng kanyang nililigawan. Sabi sa akin, Father, nagpakabait naman ako, nagpakayaman ako, nagpakabuti ako, idagdag pa dyan, nagpakagwapo ako. Okay, gwapo na, mayaman na, successful na, mabuti pa, wala kang mapipintas. Ngunit, bakit yung pinili hindi kasing gwapo ko, hindi kasing yaman ko, hindi kasing forma ko, hindi kasing successful ko? Ay syempre, makikinig lang ako doon sa kanyang hinaing. You can encourage him to do better. Mas pagwapuhin pa niya sarili niya, mas pagbutihin pa niya, mas pagandahin niya ang kanyang ugali. But that is not an assurance that this will result to victory. Bakit? Kahit na ganyan ang kanyang pangarap, kahit na nagpursige siya, kahit ginawa niya lahat ng kabutihan, hindi nakasalalay lamang sa kanyang kamay ang ikawawagi niya sa pagtingin ng kanyang sinisinta. It will give him a better chance, definitely, but it will not automatically result to success. Ganon din ho sa politika. Marami ang may ambisyon na makapaglingkod, na manilbihan, na mapunta sa ganitong posisyon. But as we all know, all the candidates have to apply to the Filipino people. You may be the best, you may be the brightest,
You may be the most hardworking, you may be the most popular, pero sumatotal, ang Pilipino, ang mamamayan, ang magsasabi kung iluluklok ka sa posisyon o hindi. Hence, not all ambitions will automatically result to success. It will give us better chances. It will improve us. Pero ang leksyon ng buhay at ang leksyon siguro ng ating Panginoon na sinabi kay James and John, wala sa kamay ko ang kasagutang hinihingi ninyo. So we go back to the question, masama ba ang mag-ambisyon? Siguro, babaguhin natin ng konti ang pananaw sa katanungang ito na pinagdaanan din mismo ni James and John, Santiago at Juan. Masama ba na magkaroon ng mithiin? Masama ba na we strive to bring out the very best that ourselves can be? Yung kasagaran ng katalinuhan, yung kasagaran ng kabutihan, yung kasagaran ng kagalingan. Of course, hindi masama. We must have as aim the best that God wants us to be, coupled with the best of who we can be. So let us have dreams. Encourage your children to have dreams. Allow them to work for this dream at samahan na rin ng panalangin para makamtan ang pangarap, ang ambisyon na ito. However, it will not automatically, in this imperfect world, always result to success. Minsan may politiko na nagtrabaho, matatalo, anong sasabihin natin? Better luck next time. Bakit? Doblehin mo trabaho mo, doblehin mo pagpupursigi mo, maging mabait ka, pero hindi natin masasabi kung mananalo ka sa darating na susunod na eleksyon. Why? Better luck next time. We cannot predict everything that may or may not happen. But will that stop us from being the best of who we can be? From following what God wants us to be? From being pleasing in the eyes of God? Mga kapatid, nung ang Panginoon, tinawag niya yung 10, at sabi niya, babatahin ninyo ang babatahin ko. Mabibinyagan kayo sa binyag na ibibigay sa akin. There will be challenges, there will be difficulties, there will be hardships, there will be a lot of unpredictable moments. Pero linawin ninyo, kabutihan ang tinatahak ninyo, Panginoon ang sinusundan ninyo. And the Lord painfully but truthfully tells us, hindi lahat ng pangarap, kabutihan, pagpupursigi, mabibigyan ng resulta o mabibigyan ng pagpapala, mabibigyan ng reward sa mundong ito. Pero mga magulang na nagsisikap para sa kanilang mga anak na nag-aaral ng mabuti, mga lingkod bayan na nagsisilbi sa kanilang kapwa, hindi man kayo palakpakan sa mundong ito, hindi yan nakakalimutan sa kalangitan. James, after hearing this lesson, was the first disciple to experience martyrdom. John, his brother, did not become a pope. In fact, he was recorded in the scriptures as being a very good assistant, helper to Peter nung tinatayo nila ang simbahan. Nakamtan ba nila ang kanilang ambisyon o mithiin? Hindi para sa kanila.
Pero nagsisi ba sila sa kanilang pagpupursigi, paglilingkod, pagsunod sa yapak ng Diyos? Hindi. James died a faithful martyr of the church. John was a very good leader of the church. At ngayon, ang pagtingin natin sa kanila, pagkilala natin sa kanila, mga santo ng simbahan, mga nabiyayaan, hindi man sa mundong ito, mga pinalakpakan, hindi man sa mundong ito, sa kalangitan naman, sila ay binigyan ng karampatang reward, karampatang pagpupunyagi, karampatang pag-welcome dahil tinupad nila ang kanilang pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglingkod. Sa bawat panalangin ng ating pong tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aming bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya't kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Onesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawano at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin itinuro sa atin. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayong tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad po tayong tatanggap sa Kanya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sinumang sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa may nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa dilim at kababaan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana'y manahan, at bilin ko na kayo ay magmahalan. Aking kaibigan, inango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Ay, pinili ka, tinirang upang mahalin, nang mamunga at bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't mamunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Manatili pong nakaupo para sa patalastas.
Our annual commemoration of the faithful departed during the month of November is fast approaching. We have already prepared the envelopes where you can write the names of your beloved departed. You can find them at the entrance of the shrine or at the shrine office. For those who cannot come here, you may also send the names of your beloved departed to our shrine email, shrineofjesusthedivine.word@gmail.com, or you may send it via bit.ly/shrineintentions. If you have other questions, kindly contact the shrine office through our email or our phone numbers 0928-393-0400 or 7754-2507. You may also visit our Facebook page, Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. Thank you very much. Signed, Father Ronnie R. Crisostomo, SVD, Shrine Rector. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Renademetz, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Pinagdiwang na natin ang banal na misa, kumayo tayo't paglingkuran at mahalin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
tanglaw sa ating pagyapa. Minsan ng buhay ay isang awit ng buhay, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. Kahit anong tindi ng hunos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatsyag at mamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay, Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria. Pustos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal. Ihatid